Hi everyone, good morning, good evening, and good afternoon sa ating mga kababayan saan mang sulok ng mundo kayo naroroon. Mag-iingat po tayo kasi ang dami pong mga calamities ngayon na dumarating. Samahan din po natin ng dasal dahil yan lang ang magiging sandata natin sa lahat ng mga pagsubok na ating nararanasan. Dito, grabe ang pagbaha sa bandang Valencia. Sobrang apaw na sa kalsada yung yung baha, yung tubig. Tapos nung isang araw sa Paris. So lahat ng sulok ng mundo halos binabaha na, kahit yung mga bansang Middle East na bihira lang sila makatikim ng ulan. Nakakaranas na rin sila ng pagbaha. Kaya eto na yung panahon na dapat nga noon pa, hindi lang ngayon. Pero binibigyan pa talaga tayo ng chances ng ating dakilang Diyos na magsisi tayo at manumbalik sa Kanya. Lalo na yung mga nawalay sa pananampalataya na kailangan natin gamitin itong mga natitirang araw na ipinapahiram sa atin sa paggawa ng mabuti, at hindi lang sa paggawa ng mabuti kasi hindi enough yung gagawa lang tayo ng mabuti, kundi pagdasal na may kasamang aksyon para pagdating ng panahon ay doon tayo sa kapiling ng ating Diyos. So shout out po sa ating mga taga-subaybay, si Miss Fanny, si Miss Starla, si Miss Verna, si Miss Camaria from Brunei, Malaysia, si Miss Jovita from South Dakota. Who else? Si Miss Teresa Pedregosa from Saudi Arabia. Si Miss Divina, ayan. Yung maaabutan lang ng aking pag-shoutout. Si Miss Filipina. Si Miss Jen Horn, ayan. Si Miss Mirna Bores. Si Miss Jen Horn ay nasa US din, ayan. Si Miss Ruby. Si Miss Marilo Barbie, ayan. Si Sir Pedro, ayan. Si Miss Esther. Sa OFW Talk Show family, shout out po sa ating lahat. Ingat-ingat po tayo. Lagi po tayong magpa-pray. Lagi po tayong manalig tayo sa Diyos. At i-check po natin ang ating mga relationship kay God. Kung nandyan pa ba, hindi pa ba tayo nag-disconnect? Kasi alam naman nating lahat ng mga naniniwala sa Diyos. Alam natin ang tool na dapat natin i-maintain. Ito yung ating prayer. Na ito yung nagko-connect o ito yung pinaka-lifeline natin sa ating Diyos, yung prayer. Kung meron tayong text sa mga messenger natin, meron tayong mga apps sa ating mga phone, yung prayer po, ito po yung pinaka-application natin to communicate to our God para tuloy-tuloy po ang ating connection sa Kanya. So 15 minutes prayer hanggang pahaba ng pahaba, it's better than nothing. So dapat po lahat tayo ay gumagawa nito. Hindi lang din sa nagpe-pray but take action to our prayers. Maraming salamat po muli sa inyong pagsubaybay sa aking mga vlog. At pa-notice po dyan sa baba kung taga saan kayo, anong country kayo para alam natin kung hanggang saan nakakarating itong ating mga vlog. At of course, sa lahat po ng mga nag-workout sa kanilang mga YouTube channel, pa-notice din po na meron kayong channel or Facebook para ma-follow namin kayo. Lalo na ako, nag-follow ako sa mga may profile picture. Kasi alam ko pag may profile picture, meron kayong mga YouTube channel. So guys, eto nga, maraming salamat dahil sinasamahan niyo ako dito sa ating usapin. Kung natatandaan niyo, no, isang araw, nag-sample ako dito ng isang OFW na na-interview ko from Japan. Yun na nga, nasa Japan na yung kanyang nana dahil nagkaroon na ito ng alitan sa Pilipinas nung siya ay spoiled brat pa sa pera ng kanyang kapatid at parang wala siyang sinisino. Galit din siya sa kanyang mga magulang, lalo pa ang kanyang mga magulang ay gumagamit ng pinagbabawal na substance. So matagal-tagal din siya hindi nagpatawad. Pero nung nawala na ang kanyang tatay, doon na siya nagpo-post sa Facebook ng pagkahaba-haba
ng pagsisisi na sana nasabi ko, yung maraming sana. Sana nasabi ko na mahal kita. Sana nasabi ko na pinatawad na kita. Yung mga sana na yan. Kaya ngayon, sabi ko nga 2 weeks ago, nakita ko siya sa Facebook nag-post na kinuha niya na pala ang kanyang inay papuntang Japan. Kaya gusto niya na mabuo din siya. Ayaw niya yung ganitong nangyayari. So sa kabilang banda, nakabigay ng lesson learned itong pamilyang Yulo. Bombarded sila sa social media. Yung mga ordinaryong pamilya ngayon na nakakanood ay nagigising sila na hindi dapat gawin sa nanay nila or vice versa. Kasi naisiwalat niya dito ang buhay niya dito sa YouTube channel ko nung ginest ko siya. At hindi siya nagdalawang isip na ikwento yung kanyang mga pinagdaanan sa kanyang pamilya back home at hindi niya ikinahiya kasi gusto niya makapagbigay ng aral. Dahil yung tampo lang naman niya doon ay yung paggamit ng kanyang mga magulang ng pinagbabawal na substance. So kanina guys, habang nag-i-scroll po tayo sa ating Facebook, habang naka-break ako, meron ako nakitang isang nanay na naglalako ng kanyang paninda at ito yon. Panoorin natin. Ma'am, okay lang i-video ko kayo? Ha? I-video ko kayo para sa akin lang. Magkano po? 1,540. Po, tungusin po kayo. Okay lang naman. 1,540. Opo. Nakapark po kasi kami doon. kasi Pwede po pumasok din dyan? may hirapan po kayong lumabas. Medyo ano lang po, ang pwede lang po is, ang tawag dito. Hello po. Ay, kayo po yan. Yes, ma'am, okay lang i-video ko kayo? Ha? So yan, naglalako. Kanina lang to guys, 6 hours ago, na in-upload ng isa sa mga pina-follow ko, in-upload siya. So bumili sila ng longganisa, garlic longganisa. At sinadya siguro nilang puntahan mismo yung bahay ni Mrs. Yulo sa Malate. Hanap sila ng way out kasi nakakotse sila. So nagsisipag si Mrs. Well, hindi lang nagsisipag kasi noon pa man, talagang nagtitinda na siya ng mga longganisa. At ito nga siguro yung ginamit niyang hanap buhay para maitaguyod niya yung 4 niyang anak. Dahil hindi naman sapat siguro yung kinikita ng kanyang husband na messenger sa isang company o mensahero. So nagpaalam yung content creator na yun kung pwede siyang videohan at pumayag naman, di ba? Balikan natin konti. Ma'am, okay lang i-video ko kayo? Ha? I-video ko kayo para sa akin lang. Magkano po? 1,540. Po, tungusin po kayo. Okay lang naman. 1,540. Opo. Nakapark po kasi kami doon. kasi Pwede po pumasok din dyan? may hirapan po kayong lumabas. Medyo ano lang po, ang pwede lang po is, ang tawag dito. Hello po. Ay, kayo po yan. Yes, So yun po, naghahanap siguro siya ng kanyang di-deliver, yung kanyang pagbibigyan ng kanyang product na nandyan lang pala nakapark. So ayan. Wala naman nagbago sa kanya, talagang nanay talaga na normal na nanay na nagkamali, na na-post sa social media yung kanyang anak. At kahit anong paninira ng mga tao na ayan, ang napala mo dahil pinost mo sa social media ang anak mo. Kasi sabi ko nga, kahit criminal ang nanay mo, kahit drug addict ang nanay mo, wala anak pa rin tayo Talo pa rin tayo dahil kamag-anak pa rin natin siya. Sabi ko nga, itong aking guest from Japan, gumagamit ng ipinagbabawal na substance yung kanyang nanay. Pero nakakatuwa at nagkapatawaran sila. Walang magagawa yung galit natin kasi magulang pa rin talaga natin sila. Kaya kung nagkamali man si Mrs. Yulo, which is aminado naman talaga siya, nag-press con nga siya at nag-public apology.
Pero anong ginanti ng dalawa sa kabila ng pag-press con at pag-sorry sa publiko? Pinagpiestahan. Dapakalat-kalat na golden dump. Who? Siya ang nag-post sa sarili niya sa ilalim ng picture niya na nakikita ang puwet. Kinapsyonan niya na pakalat-kalat na the golden dump. Who? Oh, siya din ang nag-post sa sarili niyang kita ang puwet. May kwento ito eh. May kwento ito. Nung in-interview dyan si Mrs. Yulo, itong naka-yellow ang microphone tapos yan mismo ang aura niya. Tinanong siya kung ano ang dahilan ng pagkakaroon nila ng conflict ng kanyang anak. Ang sabi ni Mrs. Yulo is yung metsa lang naman is yung babae. Kasi pakalat-kalat daw yung puwet. Ayun yun, ito yun. Tapos sa press con, nagsorry si Mrs. Yulo doon sa mga nasabi niya, sa anak siya nagsorry ha, hindi kay Golden Girl. Nagsorry siya na bugso ng kanyang damdamin na para siyang nirapido ng mga taga-press, puyat siya, stress. Hindi niya napigilan ang kanyang bunganga, ang kanyang bibig. Kaya nasabi niya itong pakalat-kalat na puwet. Na ito namang si Goldie ay gumanti din, nag-post din. Sa ilalim ng kanyang pangalan na Chloe Angeli San Jose, nagsabi siya na dapakalat-kalat na the golden dump who. So ito ba yung ito ba, kailangan ba niya mag-rest back? Di ba hindi naman? Dapat, kasi kung nasabi man ni Mrs. Yulo yan sa interview ng mga taga-press, kasi na ano na siya na corner siya ng mga taga-press. Na ano ba talaga ang dahilan, bakit kayo nagkaroon ng tampuhan? Ayun, ang sinabi niya na sinaway nga niya kasi pakalat-kalat yung puwet. So, at pinagsisihan naman talaga niya yan. Sinabi niya sa press con na kung nakapagpa-interview man daw siya, ay narapido siya ng mga ano. Yun ang term niya ginamit niya, narapido siya ng mga press na wala na siyang nasabi dahil puyat, wala na siyang pakundangan na nagsasalita, di ba? Hindi naman siya kasi perfect din. Lalo na kapag nasa high emotion tayo, hindi natin makontrol yung ating mga bunganga. Masasabi talaga natin yung mga hindi dapat sabihin. Which is yun naman ang kanyang pinaghingian ng sorry din. Pero simula nung nanghingi na siya ng public apology, hindi naman siya tinantanan ng tong dalawa. Ay bakit magnanakaw ng pera ang beshi ko na yan? Na sinabi ni Chloe, Carlos the who? Sumagot naman si Carlos at sinabing sinungaling na magnanakaw pa. Ha ha ha. Best award ang beshi wak. Sabi naman ni Chloe, bigyan ng medal yan. Samantalang mukhang napikon na talaga ang ama ni Carlos at sinabing bakit ayaw tawagan ni Carlos ito nang maliwanagan sa paratang nito sa ina. So guys, hanggang dito lang. Maraming salamat. Bye for now.